Sa gilid ng abalang kalsada ng Maynila, bawat umaga ay naroon si Aling Lisa. Suot ang kulay kahel na uniforme, may hawak na walis tingting at dustpan. Tila kasabay ng pagputok ng araw ang kanyang pagbangon, at bago pa sumikat ng lubos ang araw sa EDSA, siya ay abala nang nagwawalis, nag-aabot ng ngiti sa mga dumadaan, kahit karamihan ay hindi man lang siya tinitignan. Isa lamang siyang tagalinis ng kalsada, isang trabahong simple ngunit marangal. Ngunit para sa kanyang anak na si Rina, 16 na taong gulang, estudyante sa isang pribadong high school, hindi ganoon kasimple. Ma, pwede bang huwag ka munang dumaan sa school namin bukas? Tanong ni Rina habang nakaupo sa hapagkainan. Napahinto si Aling Lisa sa paghiwa ng tinapay. Bakit naman anak? Kasi baka makita ka ng mga kaklase ko. Ayoko lang ma, nakakahiya kasi. Sandaling natahimik ang ina. Pilit nang ngumiti si Aling Lisa, bagamat kita sa kanyang mga mata ang sakit. Sige anak, hindi ako dadaan doon. Akala ni Rina ay tapos na ang usapan. Pero sa dibdib ni Aling Lisa, may mabigat na kirot na hindi niya kayang ipakita. Para sa kanya, sapat nang makita niyang maayos ang anak kahit hindi siya ipinagmamalaki nito. Kinabukasan, habang naglilinis si Aling Lisa sa kalsada malapit sa paaralan ni Rina, napadaan ang grupo ng mga estudyante, si Rina at ang kanyang mga kaibigan. Oh, Rina! Sigaw ni Mika, isa sa mga kaklase niya. Hindi ba't yun yung tagalinis na nakita natin kahapon sa may gate? Parang kamukha mo ah. Mabilis na umiwas si Rina. Ha? Hindi ah. Hindi ko siya kilala. Napangiti si Aling Lisa kahit narinig niya ang lahat. Kanyang tinakpan ng walis ang kanyang mukha at umiwas ng tingin, habang patuloy na pinupulot ang mga basurang itinapon ng mga taong walang pakialam sa kanya. Pagka-uwi ni Rina, tahimik ang bahay. Nasa kusina si Aling Lisa, nagluluto ng ginisang munggo. Anak, pwede ka nang kumain. Baka hindi ka naabuti ng oras. Ma, pwede bang wag mo na akong susunduin bukas? Malamig niyang sabi. Baka makita ka na naman nila. Ngumiti ang ina. O sige anak, basta mag-iingat ka lagi ha. Hindi sumagot si Rina. Dumiretso siya sa kwarto. Habang sa labas ng pinto, maririnig ang mahinang buntong hininga ni Aling Lisa. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa klase, nagulat si Rina nang biglang umulan ng malakas. Ay nako, naiwan ko yung payong ko. Reklamo niya. Pagtakbo niya palabas ng gate, nakita niya ang isang babaeng nakayuko. Hawak ang isang lumang payong. Ang kanyang ina, basang-basa, nanginginig sa lamig, pero nakaabang pa rin sa kanya. Anak, baka mabasa ka. Ito. Pero bago pa siya makalapit, napansin ni Rina na papalapit ang mga kaklase niya. Agad niyang sininyasan ang ina na lumayo. Ma, wag dito. Pabulong niyang sabi, sabay takbo palayo. Tumigil si Aling Lisa. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Tinupi niya ang payong at tuluyang naglakad palayo. Habang sa malayo, pinagmamasdan niyang umalis ang anak niya. Nakikisilong sa payong ng kaibigan. Nang gabing iyon, tahimik silang magkasalo sa hapunan. Walang imikan, ang mga plato lang ang kumakalansing. Alam kong nahihiya ka sa trabaho ko, mahinang sabi ni Aling Lisa. Pero anak, ito lang ang alam kong paraan para makapag-aral ka. Hindi mo naiintindihan ma, sabi ni Rina, halos pabulong. Ayoko nang napagtawanan ako. Tumango ang ina. Oo, naiintindihan ko. Pero sana anak, dumating ang araw na maintindihan mo rin ako. Hindi sumagot si Rina. Pumasok siya sa kanyang silid at doon siya natulog ng may halong hiya at inis sa sarili. Pero mas nangingibabaw ang takot na muling mapahiya. Kinabukasan, gaya ng dati, maagang nagising si Aling Lisa. Ngunit habang nagwawali sa gitna ng kalsada, hindi niya na malayang papalapit ang isang mabilis na sasakyan. Isang malakas na preno, isang sigaw, isang babae ang bumagsak sa gitna ng daan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng gabing yon. Basang-basa ang kalsada.
at ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap sa kalsadang nilamon ng dilim. Sa gilid ng EDSA, nakahandusay si Aling Liza, duguan ng noo. Hawak pa rin ang walis tingting na parang ayaw bitawan. "Diyos ko, may nabundol!" sigaw ng mga tao. Agad siyang dinala ng mga tauhan ng barangay sa pinakamalapit na ospital. Samantala, nasa bahay si Rina, nag-aayos ng mga gamit para bukas. Habang nakikinig ng musika, narinig niyang kumatok ng mariin ng kapitbahay nila. "Rina, anak, ang nanay mo, nadisgrasya." Parang bumagsak ang mundo sa kanya. Mabilis siyang tumakbo. Hindi na nagdala ng payong, hindi na nagpaalam. Sa isip niya ay iisang tanong: bakit ngayon pa? Pagdating niya sa ospital, naamoy niya agad ang halimuyak ng gamot at dugo. Mabilis siyang tumakbo sa emergency room at doon niya nakita ang kanyang ina. Nakahiga, naka-oxygen, halos hindi gumagalaw. "Ma," nanginginig niyang sabi. Dumilat ng bahagya si Aling Liza. Mahina ang tinig. "Anak, huwag kang umiyak. Okay lang si mama mo." "Hindi ma, hindi okay. Kasalanan ko to." Pinisil ni Aling Liza ang kamay ng anak. "Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, ligtas ka." Tumulo ang luha ni Rina isa-isa hanggang sa tuluyang humigbi. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ma, patawarin mo ko. Lahat ng sinabi ko, lahat ng hiya ko sa'yo. Mali ako, ma. Ang totoo, proud ako sa'yo. Hindi ko lang masabi noon kasi duwag ako." Ngumiti ang ina. Bahagyang namuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. "Anak, alam kong darating din yung araw na maririnig ko yan. Kaya salamat ha, kahit ngayon lang." Lumipas ang mga araw at habang nasa ospital si Aling Liza, si Rina ang nag-aalaga sa kanya. Siya ang nagluluto, nag-aasikaso ng gamot at laging nagbabantay sa tabi ng kama. Sa bawat paglingon niya sa mukha ng ina, tila paulit-ulit niyang nakikita ang bawat sakripisyong ginagawa nito. Mga kalyo sa kamay, mga gabing walang pahinga, at mga ngiting pilit kahit pagod na pagod. Isang gabi, habang natutulog ang ina, napatingin si Rina sa bag na dala nito. Nandoon ang maliit na sobre na may tatak na, "Para kay Rina, tuition." Binuksan niya ito at nakita ang ilang libong piso. Pinag-ipunan ng ina mula sa kanyang sahod bilang tagalinis. Kasabay ng mga lumang resibo ay may isang sulat: "Anak, kung sakaling hindi ko na kaya magtrabaho, sana maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Ang pangarap ko ay makapagtapos ka. Kasi kapag nakamit mo yun, parang nakamit ko na rin. Huwag mong ikahiya ang trabaho ko. Ang mahalaga ay kung paano natin pinagsisikapan ng marangal na paraan para mabuhay." Hindi na napigilan ni Rina ang pag-iyak. Isinubsob niya ang mukha sa unan sa tabi ng ina. "Ma, hindi mo na kailangan magtrabaho. Ako na ang bahala." Kinabukasan, paglabas niya ng ospital sandali para bumili ng pagkain, dadaanan niya ang mga tagalinis ng lungsod. Suot din nila ang parehong kahel na uniforme ng kanyang ina. Pinanood niya silang nagwawali sa ilalim ng araw. Tahimik pero may dangal. Parang may tumama sa puso niya. Ito pala yung inaayawan niya noon. Pero ngayon, ito rin pala ang simbolo ng tunay na pagmamahal. Nang tuluyang makalabas ng ospital si Aling Liza, nagpa siya si Rina na bumawi. Bago pumasok sa eskwela, maaga siyang bumabangon. Siya na ang nagluluto ng almusal. Siya na rin ang nagwawalis ng harap ng bahay. At minsan, kapag may libreng oras, sumasama siya sa paglilinis ng kalsada. Hindi bilang kahihiyan, kundi bilang parangal sa ina. "Anak, bakit mo ginagawa yan?" tanong ni Aling Liza isang umaga habang pinagmamasdan ng anak na nagwawalis sa labas. Ngumiti si Rina. "Kasi gusto kong maramdaman kung gaano kahirap ang ginagawa mo araw-araw. Gusto kong malaman kung gaano ka katatag, ma." Lumapit ang ina at hinaplos ang buhok niya. "Salamat, anak. Pero ayokong mahirapan ka." "Hindi ito paghihirap, ma," sagot ni Rina. "Ito yung paraan ko para bumawi." Pagpasok niya sa eskwela, dala pa rin niya ang amoy ng pawis, amoy ng walis at bakas ng pagod. Ngunit ngayong araw, hindi na siya nahihiya. "Uy, Rina, sabi ng kaklase niyang si Mika, yung nanay mo yung tagalinis na nakita ko dati, di ba?" Huminga ng malalim si Rina. "Oo, siya yun.
Siya si Ma'am Liza, tagalinis ng kalsada. At proud ako sa kanya. Tahimik ang mga kaklase. Ilang sandali pa, ngumiti si Mika. Ang cool ng nanay mo ha, ang sipag niya. Sana ganyan din ang nanay ko. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rina ang kakaibang gaan sa dibdib. Hindi na siya tinatablan ng hiya. Sa halip, napalitan ito ng dangal. Tuwing dumaraan siya sa kalsada kung saan naglilinis ang kanyang ina, siya mismo ang lumalapit at humahalik dito sa pisngi kahit may mga nakakakita. Minsan pa nga, sabay silang kumakain sa gilid ng kalsada. Tinapay at kape lang. Pero iyon ang pinakamasarap na almusal sa buong mundo para kay Rina. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunan ang kahulugan ng pagiging anak. Hindi sa pagyaman, hindi sa kasikatan, kundi sa pagrespeto sa mga sakripisyo ng magulang. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang nakaka-recover si Aling Liza. Bagamat may pilak pa sa noo at bahagyang hirap sa paglakad, masigla na siyang bumabalik sa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Si Rina, na dating mailap at palaging umiiwas, ngayon ay laging nakangiti, laging may kalinga. Tuwing umaga, bago pumasok sa eskwela, inihahanda niya ang uniforme ng ina at ang baon nito. Ma, eto po yung tinapay at kape. Huwag mong kakalimutan ha, sabi niya sabay halik sa pisngi. Salamat anak, ngiti ni Aling Liza. Baka sa mata ang pagkamangha. Ibang-iba ka na ngayon ha, ngumiti si Rina. Siguro kasi ngayon ko lang talaga naintindihan kung gaano mo ko kamahal. Habang naglalakad papuntang eskwelahan, ramdam niya ang bagong lakas ng loob. Hindi na siya lumilingon para siguraduhin walang nakakakita sa kanila. Ngayon, kung may makakita man, hayaan. Proud siya. Sa klase, napansin ng kanilang guro si Rina. Hindi na ito tahimik at palaging iwas. Masigla na siyang nakikisalamuha at masigasig sa proyekto nila sa values education. Paggalang sa manggagawa. Rina, anong gusto mong i-feature sa project ninyo? Tanong ng guro. Napangiti siya. Gusto kong gumawa ng short documentary tungkol sa mga tagalinis ng kalsada, ma'am. Nagulat ang guro. Talaga? Bakit yan ang napili mo? Dati po kasi ikinahihiya ko yung trabaho ng nanay ko. Tapat niyang sagot. Pero ngayon, alam ko na kung gaano kahalaga ang ginagawa nila. Sila ang dahilan kung bakit malinis at maayos ang mga daan natin. Sila yung mga tahimik na bayani na hindi napapansin. Tahimik ang klase. Hanggang sa marinig niya ang palakpakan ng mga kaklase niya. Wow, Rina, ang tapang mo, sabi ni Mika. Tutulungan ka namin sa project mo. Nakangiti si Rina. May bahid ng luha sa gilid ng mata. Salamat. Magmula ng araw na yon, araw-araw niyang sinusundan si Aling Liza sa trabaho para kunan ng video. Mula sa madaling araw ng paglilinis ng kalsada, hanggang sa pakikipagkwentuhan nito sa mga kapwa tagawalis. Pinapakita niya sa kamera kung paano ngumiti ang mga ito kahit pagod, kung paanong tinatanggap nila ang init, ulan at polusyon nang walang reklamo. Isang umaga, habang kinukuhanan niya ang ina, may lumapit na batang nagtitinda ng sampagita. Ate, nanay mo po yan? Tanong ng bata. Ngumiti si Rina. Oo, siya yung pinakamagandang nanay sa buong mundo. Tumawa ang bata. Ang bait niyo po ate. Hindi, sagot ni Rina. Siya yung mabait. Ako, natuto lang dahil sa kanya. Nang matapos ang kanilang proyekto, ipinakita nila ito sa klase. Tahimik ang buong silid habang tumutugtog sa background ng musika ng anak ni Freddy Aguilar. Sa screen, makikita si Aling Liza na masayang nagwawalis, tumatawa sa mga kasama at paminsan-minsan ay lumilingon sa kamera, ngumingiti ng may pagmamalaki. Pagkatapos ng video, hindi maiwasang maiyak ang ilang kaklase at pati ang guro. Rina, sabi ng guro, ang ganda ng ginawa mo. Hindi lang ito project. Isa itong paalala ng tunay na dignidad sa trabaho. Nakatanggap ng pinakamataas na marka ang proyekto ni Rina. Ngunit higit pa roon, nakatanggap siya ng bagong respeto, hindi lang mula sa mga klase, kundi sa sarili niya. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa kalsadang nililinis ng kanyang ina, may ilang kaklase siyang sumama. Rina, tulungan ka namin maglinis minsan, sabi ni Mika. Ang saya pala nito no?
Nakakagaan ng loob. Tumawa si Rina. Oo nga no, parang simple lang pero may saysay. At doon sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Lisa ang anak niyang nakatayo sa tabi niya. Hawak ang walis, nakangiti at nakatingin sa kanya ng buong pagmamalaki. Anak, baka mapagalitan ka ng prinsipal niyan. Puro alikabuka. Biro ni Aling Lisa. Ngumiti si Rina. Hindi po. Sabi ni ma'am, dapat daw namin pahalagahan ng mga taong katulad ninyo. At gusto kong ipakita na hindi lang ako marunong magsalita. Marunong din akong kumilos. Napaluha si Aling Lisa. Hindi niya naitago ang saya at pagmamalaki sa anak. Kinagabihan, habang silang kumakain ng adobo at kanin, nagkwentuhan silang mag-ina. Ma, sabi ni Rina, nung bata pa ako, gusto kong maging doktor. Pero ngayon, gusto kong maging social worker. Gusto kong makatulong sa mga katulad mo, sa mga taong walang boses pero may halaga. Tumango ang ina. Pinisil ang kamay ng anak. Anak, kahit anong piliin mo, basta marangal at galing sa puso, suportado kita. Kasi alam kong hindi lang ulo mo ang matalino, pati puso mo. Ngumiti si Rina. At sa unang pagkakataon, nakita niyang umiilaw ang bahay nila kahit simpleng bumbilya lang ang nakasindi. Hindi dahil maliwanag ang ilaw, kundi dahil maliwanag na rin ang loob niya. Sa labas ng bintana, tanaw nila ang ilaw ng Maynila. Mga ilaw na dati parang malayo at mataas, pero ngayon parang abot na abot. Lumipas ang ilang buwan, sa gitna ng patuloy na abala ng lungsod, mas naging matatag ang mag-ina. Si Aling Liza, bagamat hindi na kasing bilis kumilos ng dati, masaya pa rin sa kanyang trabaho. Hindi dahil sa sahod, kundi dahil alam niyang may isang taong tapat na nagmamahal at nakakaunawa sa kanya, ang kanyang anak na si Rina. Isang araw, tinawag si Rina sa opisina ng prinsipal ng kanilang paaralan. Kabado siya nung una, ngunit nang dumating siya roon, sinalubong siya ng ngiti. Rina, sabi ng prinsipal, napanood namin ang project mo tungkol sa mga tagalinis ng kalsada. Nakaabot ito sa Department of Education at gusto ka nilang parangalan sa National Student Storytelling Contest. Ikaw ang napili sa buong Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Po? Ako? Oo. At gusto ka nilang imbitahan na magbigay ng maikling talumpati tungkol sa iyong inspirasyon. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Sa isip niya, inspirasyon? Isa lang naman ang inspirasyon niya, ang kanyang ina. Dumating ang araw ng parangal. Napuno ang malaking auditorium ng mga estudyante, guro at magulang. Nasa entablado si Rina. Suot ang uniforme ng kanilang paaralan. At sa unang hanay, nakita niya si Aling Liza. Nakaputing blusa, maayos ang buhok, ngunit may bakas pa rin ang simpleng buhay sa mukha. Ngumiti siya sa anak at kumaway. Si Rina naman ay ngumiti pabalik, hindi na nahihiya. Nang siya na ang tinawag, tumayo si Rina sa gitna ng entablado, huminga ng malalim. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. Ang pangalan ko po ay Rina Santos at gusto ko pong ikwento sa inyo ang kwento ng isang bayani. Tahimik ang lahat. Hindi siya sundalo, hindi rin politiko. Isa lang siyang simpleng tagalinis ng kalsada sa Maynila. Araw-araw siyang bumabangon bago sumikat ang araw, dala ang walis at dustpan. Ginagawa niya ang trabaho na karamihan ay ayaw gawin, para lang matiyak na malinis ang daan nating lahat. Ang bayani pong yon ay ang nanay ko. Naramdaman niya ang panginginig ng boses niya, pero tuloy-tuloy siya. Dati po, ikinakahiya ko siya. Nahihiya ako tuwing makikita siya ng mga klase ko. Pero nang makita ko kung gaano siya nagsasakripisyo, kung paano siya nagmamahal ng walang hinihinging kapalit, doon ko naintindihan. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging karapat-dapat ipagmalaki. Minsan, sapat na maging totoo, marangal at tapat. Tahimik pa rin ang buong auditorium, hanggang sa biglang marinig ang mga palakpakan. Umiyak si Aling Lisa habang pinupunasan ng mata gamit ang panyo. Ang nanay ko, dagdag ni Rina, ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng respeto at pagmamahal. Kaya ngayong araw na ito, gusto kong sabihin sa kanya, Ma, salamat. Proud ako sa'yo. At kung muling ipapanganak ako sa mundo, gusto ko, ikaw pa rin ang maging nanay ko. Tumayo ang lahat.
Isa-isang nagsitayuan ng mga magulang, mga guro at estudyante, sabay palakpakan. Ang mga mata ni Rina ay lumuluha na, pero ang ngiti niya ay puno ng dangal. Lumapit si Aling Lisa sa entablado at sa harap ng lahat, niyakap niya si Rina ng mahigpit. "Ma, salamat ha," bulong ni Rina. "Anak, salamat din. Hindi ko akalaing ganito kaganda yung hiya na dati kong pinaiyak," sagot ni Aling Lisa sabay tawa sa gitna ng luha. Kinunan sila ng litrato ng mga taga-media. Kinabukasan, lumabas sa lokal na pahayagan ng larawan nila mag-ina. May caption, "Tagalinis ng kalsada, inspirasyon ng bagong henerasyon." Magmula noon, naging kilala sa kanilang barangay si Aling Lisa, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa respeto ng mga tao. Si Rina naman ay nagsimula ng isang simpleng proyekto sa kanilang paaralan. Linisin natin, mahalin natin. Isa itong community clean-up drive na isinagawa kasama ang mga magulang, estudyante at mismong mga tagalinis ng kalsada. Hindi lang po ito tungkol sa kalinisan ng paligid, sabi ni Rina sa kanilang unang pagpupulong. Tungkol din ito sa kalinisan ng puso, ang paggalang sa mga taong gumagawa ng mabuti para sa atin. Marami ang nahikayat, kahit mga dati niyang kaklase na mayayaman, nagdala ng walis at sako at sumama sa paglilinis. Tuwing Sabado, nakikita silang magkakasama sa kalsada, nagtatawanan, naglilinis at nagtutulungan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalawak ang pagkakaibigan nila, hindi dahil sa estado ng buhay, kundi sa respeto sa isa't isa. Si Aling Lisa naman ay palaging nakaupo sa lilim, pinagmamasdan ng anak habang masiglang nagwawalis kasama ang mga kabataan. "Mukhang mas magaling ka na sa akin magulis ngayon ah," biro niya minsan. Tumawa si Rina. "Hindi po ma, hindi ako magaling. Natuto lang ako sa pinakamagaling." At doon, sabay silang tumawa. Habang ang hangin ng Maynila ay dumarampi sa kanilang mukha, hindi na niya alintana ang amoy ng alikabok o init ng araw. Dahil sa bawat pagkilos ng walis, naroon ang pagmamahal. Nang sumapit ang pagtatapos ni Rina sa senior high school, muling dumating ang araw ng parangal. Tinawag ang kanyang pangalan bilang Best in Community Service at Student Leader of the Year. Sa entablado, ibinigay niya ang medalya sa kanyang ina. "Ma, para sa iyo to." Lumuhod si Aling Lisa, umiiyak. "Anak, sobra-sobra na to. Sapat nang makita kong masaya ka." Ngumiti si Rina. "Hindi po ito sobra ma. Ito yung bunga ng bawat pawis mo." Niyakap nila mag-ina ang isa't isa sa gitna ng palakpakan. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Wala nang hiya, wala nang takot. Tanging pagmamahal at dangal na lang ang natitira. Pagkalipas ng ilang taon, si Rina ay nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong social work. Sa kanyang unang proyekto bilang batang profesional, naglunsad siya ng programang Kalinga sa Kalsada na layuning bigyan ng benepisyo at pagkilala ang mga tagalinis ng lungsod. At sa unang araw ng programa, sino pa nga ba ang unang inimbitahan niya kundi si Aling Lisa, na ngayon ay may hawak ng plake bilang modelong lingkod ng Maynila. Nakatayo sila mag-ina sa entablado, magkahawak kamay, habang binibigkas ni Rina ang kanyang mga huling salita sa seremonya. Ang kalinisan ng lungsod ay hindi lang nakikita sa kalsada, kundi sa puso ng mga taong marunong rumispeto at magpasalamat. At sa gitna ng masigabong palakpakan, niyakap niyang muli ang kanyang ina, ang babaeng minsang ikinahiya niya pero ngayon ipinagmamalaki ng buong Maynila.